Hello po, ito na naman po si Pinoy Peña na laging nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At ito na naman po tayo na mag-install po ng ating washer. Simple lang po ito at syempre ang inuuna natin ay inspekin muna natin yung ating mga hoses. Kasi po luma na rin ito at ililipat lang po natin doon sa bagong construction na ginawa natin. Kaya yun po ang una nating gagawin, inspekin yung mga hoses. Kapag ang ating mga hoses naman po ay maayos, atin pong siyempre ini-inspect yung ating mga rubber sa loob ng mga ating koneksyon. At siyempre atin pong kinokonek ito sa cold side, yung blue, at itong red naman ay siyempre doon naman sa hot side. Ito po ay kinakabit lang natin at inigpitan muna ng ating daliri. Tsaka po ating iigpitan ng ating plier. At siyempre, atin pong iigpitan ito na maigi pero tama po lamang. At siyempre po dito naman po sa ibaba, atin pong hinugasan muna yung ating hose at saka natin ibabalik. Ito po ay may kasama na pong clip na factory clip ito na kasama nung laundry natin noon. At siyempre atin pong inspection muna kung maayos pa ba. At kung hindi naman po maayos ay pwede po nating palitan ng clamp na ginagamit po sa ating mga hoses. At meron naman po tayong kagamitang ganon. O kaya nabibili lang naman yon sa mga, kuminsan po karamihan nung clamp hoses ay nabibili po sa automotive. At siyempre ito namang regular na store o hardware store at meron din pong mabibili niyan. Kaya ko lang po nabanggit yung automotive dahil marami po kasing choices doon na sizes. At dito naman po tayo sa ating water valve na ang kaliwa nito ay hot at yun siyempre yung kanan, yan po ang ating cold. At katulad po ng dati, atin munang inihigpitan ito ng ating daliri at saka atin pong tulungan ng plier o kaya ating mga tools. At syempre, huwag nyo pong kakalimutang mag-likes at syempre mag-subscribe. At kung gusto nyo naman pong makuha yung bago natin video, huwag nyo pong kalimutang i-click yung ating notification at i-click ang all. At syempre, lagi pong nagpapasalamat si Pinoy Peña sa mga nanonood ng ating video. Salamat po. At syempre naman po, shout out lang muna doon sa mga kababayan nating nag-comment na si Mechanical Engineering Vloggers, ako si Mamon Vloggers, Jolini Ricomo No Vloggers, Inday Karen TV, Kathy Castillo, Discarte ni Digna, Christine Joy, Jonard Official Vloggers, at kay Angie Vloggers. Salamat po sa lahat. At ito naman po ay si Asisa Vloggers, taga Iran po siya. Salamat po. At tayo naman po ay magbabalik sa ating ginagawa at syempre atin pong higpitan ito ng ating tools at higpitang maigi at wag po masyado at baka maputol po yung ating tubo o kaya naman po ay malustred yung ating kinakabitang gripo. Ito na nga po, napag-alaman po natin na medyo on the way o kaya hindi po maganda ang pagkakalagay ng hot
water na hose, kaya po ililipat natin yung ating lugar. At syempre, nasa sa inyo yung kung akala nyo pong medyo hindi maganda po yung pagkakalagay ng hose, pwede nyo pong ayusin. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, atin pong inikot sa kabila. At syempre, mas maigi pong yung pagkakaikot nito ay medyo hindi po naiipit po yung hose. Pagkatapos natin pong ikabit yung mga hose, atin pong buksan ng bahagya yung ating gripo. At syempre, wag po natin kalimutan inspeksyonin yung ating mga leak o yung connection kung meron ba itong mga leaks. At syempre, tsaka natin po buksan ng todo-todo na po ito. At syempre naman, marami pong nagtataka kung bakit ba tayo hindi gumagamit ng Teflon doon sa thread. Dahilan po itong ating mga connection na ito ay meron po siyang rubber. Kaya yun po ang ating isang ini-inspeksyon. Kung yung rubber ay malambot pa siya, hindi po natin kailangang gamitan ito ng Teflon. Kasi po yung rubber na yon ay siya na po ang magsisil sa ating koneksyon. Pagkatapos po nating ikabit yung dalawang hoses at nabuksan po natin yung ating gripo na pareho, ay dodoblein po natin, inspeksyonin yung ating mga koneksyon kung meron bang leak. Sa kagandahan naman nitong laundry room na ating ginawa, ito po ay tiles all over at saka yung ating 6-inch na wall tile doon sa ibaba. Kaya kahit na mag-leak ito siguro ng konti, ay hindi po aakyat ito dito sa bahay. Dahilan po, lalabas ang tubig dito po sa garahe. At ito po ay sementado po lahat. At wala pong masisira na kahit mag-leak po yung tubig. Pero iiwasan po natin yan. At syempre po, kailangan po nating i-level yung ating laundry na dito po sa vertical at saka yung horizontal. At kung meron po kayong level na ganito at nabibili ito sa mga hardware, at madali naman pong gamitin itong level na to. Atin pong nilibel na po ito at ito na nga po. Atin pong in-adjust ito sa ilalim hanggang po mag-level yung vertical tsaka yung horizontal. At huwag nyo pong kakalimutang abangan yung susunod nating video at aking pong nagpapasalamat sa lahat ng nanonood ng ating video. At syempre sa mga nag-likes at mga nag-subscribe. Salamat po ulit at magkita-kita-kits tayo sa susunod pong video.